Nagbukas ang pelikula sa isang ospital sa Tokyo. Si Yuchi Kimura ay nasa tabi ng comatose niyang anak na si Wataru matapos ang insidente ng pagtulak sa kanya sa rooftop habang wala ang kanyang ama. Dumating ang ama ni Yuchi na tinatawag na The Elder at ipinaalala sa kanyang anak na bilang isang ama ay dapat pinoprotektahan niya ang kanyang pamilya. Maya-maya ay kinuha ni Yuchi ang kanyang pistol, desididong maghiganti sa nagtangkang pumatay sa kanyang anak. Samantala, isang mersenaryo ang naglalakad sa lansangan ng lungsod habang kausap sa telepono ang kanyang handler na si Maria na nagbigay sa kanya ng codename na Ladybug. Babalik na siya sa trabaho pagkatapos ng maraming leave of absence niya. Simple lang ang kanyang misyon. Sasakay siya sa bullet train na patungong Kyoto at nakawin ang misteryosong briefcase na may sticker sa hawakan. Ang misyon na ito ay nakatalaga sana sa isa pang mersenaryo na nagngangalang Carver, ngunit hindi ito makakarating dahil kasalukuyan itong may sakit. Habang naglalakad siya, nagkabanggaan sila ni Yuchi na naging dahilan upang mahulog ang kanyang susi sa locker at kanyang tiket sa tren. Buti na lang ay may kaalaman pa rin siya kung paano buksan ang locker sa ibang paraan. Nakita niya ang baril sa locker ngunit tumanggi siyang kunin ito sa kabila ng pagpupumilit ni Maria at sa halip kinuha niya lang ang sleeping powder na ni-request niya. Dahil naiwala niya ang kanyang tiket ay kinailangan niyang kumbinsihin ang konduktor na payagan siyang sumakay sa pamamagitan lang ng resibo at pinayagan naman siya nito pero kailangan niyang bumaba agad sa susunod na istasyon. Sa kabilang banda, sumakay na rin si Yuchi sa parehong tren matapos magkaroon ng lead sa kung sino ang tumulak kay Wataru sa rooftop. Gayunpaman sa kanyang pagtataka, natagpuan niya sa upuan ng isang mukhang inosenteng batang babae. At sa tingin ni Yuchi ay nagkamali siya hanggang sa inatake siya ng babae gamit ang taser. Ang pangalan ng babae ay Prince at ginagamit niya ang kanyang inosenteng anyo upang isagawa ang kanyang mga krimen. Alinsunod sa mga tagubili ni Maria sa pamamagitan ng isang earpiece, sa wakas nahanap na ni Ladybug ang briefcase sa luggage rack. Walang ideya na pagmamayari ito ng magkapatid na assassin na may pangalang Tangerine at Lemon. Sila ay inatasan ng crime boss na kilala sa bansag na The White Death upang protektahan ang briefcase pati ang anak nito mula sa mga kalaban ng White Death. Si Tangerine ay nakakatanggap ng regular na tawag mula sa kanyang handler upang palaging alamin ang kanilang sitwasyon. Subalit nang muling suriin ni Lemon ang briefcase, natuklasan nila na ang briefcase ay wala na. Hindi ito masyadong pinag-alala ni Lemon dahil para sa kanya, ang may hatid ng ligtas ang anak ng White Death ang pinakamahalagang misyon nila. Kaya dahil dito kinailangan pang ipaliwanag ni Tangerine sa kanya kung sino talaga ang White Death at kung gaano ito kamapanganib. Lumipat ang eksena sa panahon kung saan ang Japanese underworld ay dating pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Minegishi na kilala sa kanyang kalupitan ngunit gayon din sa kanyang katapatan. Isang araw, ang dating miyembro ng Russian Mafia ay nagpasyang sumali sa angkan ni Minegishi at nagpersigeng magtrabaho hanggang sa mailuklok sa mataas na pwesto. Ang ibang advisor ni Minegishi ay walang tiwala sa kanya at sinubukang bigyan ng babala si Minegishi, ngunit hindi nakinig si Minegishi at ang desisyon niyang ito ay naging dahilan ng pagbagsak niya, dahil ang pinagkatiwalaan niyang Ruso na nagngangalang White Death ay trinaydor siya kung saan pinatay ang lahat niyang tauhan at bumuo ng sariling organisasyon. Ngayon ang White Death ay naging kilala na sa buong mundo dahil sa malupit nitong reputasyon at namamahala ng pinakamalaking kriminal na organisasyon sa buong mundo. Gayunpaman isang araw, namatay sa aksidente ang asawa niya kaya mula noon hindi na siya umaalis ng kanyang compound. Ito ang rason kung bakit kinuha niya ang magkapatid na assassin sa halip na siya mismo ang pumunta para sunduin ang anak. Kailangan nilang mahanap at mabawi agad ang briefcase, ngunit sa pagbalik nila, lalong lumala ang sitwasyon nang matagpuan na nilang patay ang anak ng White Death sa kinauupuan nito nang hindi man lang nila napapansin kung sino ang may gawa nito. Balik kay Yuchi, nagising na siya at nadiskubreng may nilagay na bomba si Prince sa kanyang pistol. Inamin ni Prince na siya nga ang tumulak sa kanyang anak sa rooftop upang maakit niya si Yuchi palapit sa kanya. Ginawa niya ito dahil alam niyang si Yuchi ay nagtatrabaho para sa White Death at siya pala ang naghatid ng briefcase sa tauhan ng White Death na ngayon ay hawak ni Lemon at Tangerine. Doon siya nakakuha ng pagkakataon na kung susundan niya ang briefcase, makakarating siya sa White Death. Lumalabas na planong patayin ni Prince ang White Death sa pamamagitan ni Yuchi. At para mapasunod niya si Yuchi sa kanyang inuutos, binalaan niya si Yuchi na nagpadala na siya ng kanyang tauhan sa ospital para tapusin ang kanyang anak, kaya kung hindi siya makikipagtulungan sa kanya ay mamamatay ang anak niya. Samantala matapos matagumpay na makuha ang briefcase, si Ladybug ay tumakas patungo sa kabilang train car at naghahanda ng bumaba sa susunod na istasyon. Pero nang lalabas na sana siya,
Inabangan siya ng isang lalaking halatang galit na galit. Isang flashback ang pinakita kung saan ang lalaking nagngangalang Wolf ay nakakuha ng trabaho sa cartel sa ilalim ng boss na tinatawag na El Seguaro. Sa paglipas ng mga araw ay nakilala niya ang nagpatibok ng kanyang puso. Ngunit sa panahon ng kanilang kasal, ang kanyang magiging asawa na sana kasama ang lahat ng bisita ay namatay sa lason dahil sa ininom nilang alak, at tanging siya lang ang nakaligtas matapos aksidenteng malaglag ang kanyang alak. Nakatanggap siya ng impormasyon na ang salarin sa paglason sa kanyang kasal ay nasa bullet train. Balik sa kasalukuyan, marahas na inatake ni Wolf si Ladybug at isang umaatikabong labanan ang naganap sa loob ng bar ng train car. Matapos magpalitan ng ilang paghampas, tinangka ni Wolf ibato ang kanyang kutsilyo ngunit sa pamamagitan ng briefcase bilang kalasag, tumalbog lang ang kutsilyo at sa halip si Wolf ang nasaksak nito. Ang tren ay malapit na sa susunod na istasyon, kaya nilinis ng magkapatid ang anak ng White Death at tinakpan ang mukha nito ng nakakatawang salamin bago naghanda upang hanapin kung sino ang kumuha sa briefcase. Binantayan ni Lemon ang pinto upang tingnan ang bawat pasaherong bumababa, at nakita siya ni Ladybug nang lalabas na sana ito, kung saan naalala niya si Lemon bilang ang lalaking nagtangkang pumatay sa kanya sa panahon ng kanyang misyon ilang taon na ang nakakalipas. Dahil hindi siya makakalabas sa exit na ito, lumipat siya sa ibang train car hanggang sa nabangga niya ang mascot ng tren na sinubukang kunin ang briefcase sa kanya. Nagmadali siyang lumabas sa kabilang exit ngunit huli na siya nang magsara na ito at tumakbong muli ang tren. Bumalik siya sa bar para itago ang briefcase at kinuha ang telepono ni Wolf para tawagan si Maria. Kinumpirma ni Maria sa kanya na ang layunin ng paglason sa seremonya ng kasal ni Wolf ay upang mapatay si El Seguaro. Lumalabas na si Ladybug pala ay naroon sa kasal ni Wolf bilang waiter at siya mismo ang aksidenteng nakabangga kay Wolf kaya natapon ang inumin nito. Ngunit hindi siya ang nasa likod ng mga pagpatay. Habang nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin, napansin niya si Tangerine na hinahanap ang briefcase kaya nagpasya siyang magtago sa luggage rack. Napansin siya ni Tangerine, mabuti na lang hindi siya nito kilala. Sumunod, nasalubong ni Tangerine sina Prince at Yuchi, at nang tanungin niya kung may napansin ba silang briefcase, inilarawan ni Prince ang itsura ni Ladybug na sinasabing napansin niyang may bitbit itong briefcase. Pansamantala, bumalik si Lemon sa kanyang upuan nang makatanggap siya ng text mula kay Tangerine na inilalarawan ng itsura ni Ladybug, sakto namang pagdating ni Ladybug sa tapat niya. Ayaw ni Ladybug gumawa ng gulo sa kanila kaya nag-offer siya ng deal kung saan ibibigay niya ang briefcase sa kanila basta wag lang nila siyang patayin. Ngunit tugon ni Lemon na imposible ang kahilingan niya matapos niyang patayin ng isang tao, kung saan ang tinutukoy ni Lemon ay ang anak ng White Death, habang inakala naman ni Ladybug na si Wolf ang tinutukoy nito. Nagsimula silang maglaban. Pero sa huli ay nagawang mapatulog ni Ladybug si Lemon. Pagkatapos nilagyan niya ng sleeping powder ang bote ng tubig ni Lemon, itinago ang baril sa luggage rack, at natuklasan ng bangkay ng anak ng White Death na may parehong dumudugong mata gaya ng mga nalason sa kasal ni Wolf. Samantala si Tangerine ay pabalik na, habang si Ladybug ay kinuha ang telepono ni Lemon upang ipaalam kay Maria na sa tingin niya ay may ibang assassin dito sa tren dahil sa natagpuan niyang paglason sa anak ng White Death na kaparehong nangyari sa kasal ni Wolf. Hinaranggan niya ng mga luggage ang pinto upang hindi siya masundan ni Tangerine. Aksidente niyang nabuksan ang hawla na may isang ahas na ninakaw mula sa zoo ilang araw na ang nakalipas. Lumalabas na ang venom ng ahas na ito ang dahilan ng mga epekto ng pagdurugo sa mata ng mga biktima. Matapos madiskubreng walang malay si Lemon sa upuan, pinagpatuloy ni Tangerine ang kanyang paghahanap kay Ladybug, na ngayon ay sinusubukang taguan ang konduktor dahil dapat kanina pa siya nakababa ng tren. Sa pagkabatid na hinahabol din siya ni Tangerine, nakiusap siya sa isang pasahero at binayaran ito para makipagpalit ng damit sa kanya. Nang si Tangerine ay makarating na doon, akala niyang si Ladybug ang nakasombrero at nakasalamin, pero paka na lang ito ni Ladybug upang matakasan siya. Samantala, pumunta si Yuchi at Prince sa bar at aksidenteng natuklasan ni Prince ang itinagong briefcase ni Ladybug. Pagkatapos nagtago sila sa bathroom, kung saan nakatanggap si Yuchi ng tawag mula sa kanyang ama at pina-loudspeaker naman ito ni Prince. Tinanong ng elder kung bakit siya umalis ng ospital, at inutusan siya ni Prince na aminin ang katotohanan, kaya ipinaliwanag ni Yuchi na siya ay umalis para maghiganti sa nagtangka sa buhay ng kanyang anak. Ikinadismaya ito ng elder pero bago pa makasagot si Yuchi, pinatay na ni Prince ang telepono.
Pagkatapos sinubukan ni Yuchi buksan ang briefcase habang si Prince ay lumabas at tinapon ang telepono ni Yuchi para maiwasan ang anumang sagabal. Balik kay Tangerine, ginising niya si Lemon na nagsimulang mag-isip na sa tingin niya ay hindi si Ladybug ang pumatay sa anak ng White Death. Naputol ang kanilang usapan nang makatanggap sila ng tawag na nagpapaalam sa kanila na sa halip na magpatuloy sa Kyoto, kailangan nilang bumaba muna sa susunod na istasyon para tingnan ang kalagayan ng anak ng White Death pati ang briefcase. May ilang yakuza ang maghihintay sa kanila sa susunod na istasyon, pero ang magkapatid ay inakalang isa lang itong bitag kaya nag-isip sila ng plano. Pagdating sa sunod na istasyon, lumabas si Tangerine at sinabihan ng mga alapores ng White Death na siya ay isang profesional na hindi basta-basta nagpapalinlang na sinasabing hindi nila ibibigay ang briefcase pati ang anak ng White Death sa kanila. White Death's son? Yeah, he's there. Wave to your fucking fast, princess. He's a fucking happy chappy. Umalis na agad ang tren kaya wala nang nagawa ang mga yakuza. Ngayon kailangan na talaga nilang mahanap si Ladybug para bawiin ang briefcase. Bago umalis, binigay ni Tangerine kay Lemon ang kanyang pistol bilang proteksyon. Pag-alis nila ay dumating si Prince, sinisiguro kung talagang patay na ang anak ng White Death sa pamamagitan ng pagdura sa mukha nito. Pagkatapos bumalik siya sa bathroom kung saan sa wakas ay nagawa ng mabuksan ni Yuchi ang briefcase. Gayunpaman, hindi interesado si Prince sa pera. Balak lang niya talagang magtanim ng bomba sa loob upang mapatay nito ang White Death kapag binuksan ito. Ito ang parehong mekanismo na ginamit niya sa baril ni Yuchi. Pansamantalang nagtago si Ladybug sa ibang banyo habang ipinapaliwanag sa kanya ni Maria ang isang insidente ng pagkamatay ng sikat na surgeon sa pamamagitan din ng parehong lason na dumudugo sa mata habang kasalukuyang nag-oopera sa pasyente nito. Ang pangalan ng assassin ay Hornet, at sigurado si Maria na si Hornet ay nariyan ngayon sa tren kasama nila, at siya rin ang pumatay sa anak ng White Death. Dahil gamit niya ang telepono ni Lemon, hindi nagtagal ay natuntun siya ni Tangerine sa pamamagitan ng tracking app. Dahil dito isang umaatikabong labanan ang naganap sa pagitan ng dalawa, at napahinto lang sila nang makatanggap muli ng tawag si Tangerine mula sa tauhan ng White Death na kailangan niyang sagutin. Sa pagkakataong ito, sinabihan siyang bumaba sa susunod na istasyon dala ang briefcase dahil kung hindi, mamamatay ang lahat sa tren. Hindi alam ni Tangerine ang gagawin, ngunit may plano si Ladybug. Dahil hindi alam ng mga gangster ang itsura ni Tangerine, magpapanggap si Ladybug bilang siya. Pagdating sa istasyon, bumaba ang dalawa dala ang briefcase. Ngunit naging palpak ang mga kaganapan ng mabunyag na ang laman ng briefcase ay mga bra at panty ng babae. Buti na lang kaagad nakatakbo ang dalawa sa tren bago pa sila abutan ng mga gangster ng White Death. Samantala hinahanap pa rin ni Lemon si Ladybug habang ininom nito ang tubig na nilagyan ni Ladybug kanina ng sleeping powder. Nasalubong niya sina Yuchi at Prince, na muling nagpanggap bilang inosenteng babae nang tanungin sila tungkol sa isang kahina-hinalang lalaking may dalang suitcase. Pero naghinala na agad si Lemon nang sabihin ni Prince ang salitang briefcase, samantalang ang tinanong ni Lemon ay suitcase, nangangahulugang may kinalaman din sila sa briefcase. Para pasalitain sila, binaril ni Lemon si Yuchi, pagkatapos itinago niya ang katawan nito sa bathroom. Sinunod niyang tanungin si Prince, ngunit sa sandaling ito umepekto na ang bisa ng sleeping powder at nakatulog siya. Kaya kinuha ni Prince ang kanyang pistol at binaril siya. Sa sumunod na istasyon, binigay na ni Ladybug kay Tangerine ang lokasyon ng briefcase at sinubok ang umalis sa tren. Gayunpaman tumanggi pa rin si Tangerine na palayain siya. Dahil dito wala siyang ibang choice kundi sipain si Tangerine palabas ng tren bago ito muling tumakbo. Ngunit hindi sumuko si Tangerine at nagawang makatalon sa likuran ng tren at nakapasok sa pamamagitan ng pagbasag sa salamin. Samantala, bumalik si Ladybug sa bar. Pagkatapos mahanap ang briefcase na nilagyan ni Prince ng bomba sa eksaktong lokasyon nito, sinuri niya ang katawan ni Wolf para sa anumang mga clues. Natuklasan niya ang isang nakakagimbal na katotohanan. Plano pala nitong patayin ang Hornet, na nagtatago sa mascot costume sa lahat ng oras na ito at siya rin pala ang pumatay sa anak ng White Death. Siya rin ang salarin sa pagnakaw ng ahas sa zoo na ginamit niyang lason para patayin ang kanyang mga biktima. Lihim din siyang pumuslit sa kasal ni Wolf sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang chef. Biglang lumitaw si Hornet sa harap ni Ladybug at isang hindi maiiwasang labanan ang nangyari sa pagitan nila. Habang naglalaban, inihayag ni Hornet na pinangakuan siyang babayaran ng pera sa briefcase bago sinaksak si Ladybug ng hiringgilya na puno ng lason.
Pero mabilis umaksyon si Ladybug at agad na tinurok ang ineksyon pabalik kay Hornet. Balik kay Tangerine, napansin niya ang banyong may nakatali sa doorknob at binuksan ito, at natuklasan ang bangkay ng kanyang kapatid. Sa pagkadalamhati, hinubad niya ang kanyang kwintas at sinuot ito kay Lemon bago kinuha ang baril sa kamay ni Yuchi, desididong ipaghiganti ang kapatid. Sumunod, nasalubong niya si Prince, na umakto na namang inosenteng babae at gumawa ng nakakaawang kwento. Sa una, si Tangerine ay nahulog sa kanyang pag-arte. Ngunit nang mapansin ang isang sticker ng karakter ni Diesel sa kanyang likod, ito ay isang pahiwatig na iniiwan ni Lemon sa kanilang mga kalaban, nangangahulugang siya ay masama. Nang babarilin na niya ito, sakto namang lumitaw si Ladybug at pinigilan siya matapos ding mabiktima sa pagpapanggap ni Prince. Sa gitna ng pakikibaka, aksidenteng napaputok ni Ladybug ang baril na tuluyang pumatay kay Tangerine. Malapit nang huminto ang tren sa susunod na istasyon at nangako si Ladybug na poprotektahan si Prince anuman ang mangyari. Samantala, ang elder na ama ni Yuchi ay sumakay na ng tren para hanapin ang kanyang anak. Nakilala niya ang boses ni Prince mula sa phone call kanina kaya umupo siya katabi nila. Sinubukan kunin ni Ladybug ang baril na natagpuan niya sa bag ni Prince nang bigla siyang tuklawin ng ahas. Sa takot, tumakbo siya sa banyo para doon itapon ang ahas, at mabuti na lang mayroon pa rin siyang antidote na nakuha niya kay Hornet kanina. Samantala, kinuha ng elder ang bag ni Prince at natuklasan na siya ang nagtulak sa kanyang apo sa rooftop. Kaya ipinaliwanag ni Prince na ginawa niya ito dahil kailangan niya si Yuchi para tulungan siyang patayin ng White Death at naisip niyang yun lang ang paraan para mapalapit niya si Yuchi sa kanya. Sinubukan niyang ipahiwatig na parehong patay na ang anak at apo niya. Pero hindi man lang natakot ang elder, dahil ang katotohanan ay may inatasan din pala siyang bodyguard para bantayan ang kanyang apo sa ospital. Sa pakiramdam na nabigo ang kanyang plano, tumakbo siya sa kabilang train car habang si Ladybug ay bumalik para maupo kasama ang elder, na nagpas siyang ibahagi ang kanyang kwento. Noong kabataan niya pa, nangako siyang tutustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya anuman ang mangyari. Kaya naging isa siya sa pinakamahalagang miyembro ng crime family ni Minegishi. Kabilang din siya sa mga advisor na nagbabala kay Minegishi tungkol sa masamang motibo ng White Death ngunit binaliwala siya nito. At nang gawin na ng White Death ang masama nitong plano, pag-uwi niya ng bahay ay natagpuan niya na lang patay ang kanyang asawa at tanging si Yuchi lang ang nakaligtas. Pagkatapos nun, nagtago siya at nag-concentrate sa paghahanap ng paraan para makaganti sa White Death nang hindi inilalagay sa panganib ang kanyang anak, ngunit hirap siyang matunton ang White Death. Ngayon, naisip niya na ito na ang tamang panahon upang makaharap muli ang White Death at makapaghiganti. Pumayag si Ladybug makipagtulungan sa kanya at pumunta silang dalawa sa banyo, kung saan natuklasan nilang buhay pa si Yuchi, at pati si Lemon ay buhay din dahil may suot pala siyang baluti at nakatulog lang siya sa sleeping powder na nainom niya. Ngunit biglang nagbago ang mood niya nang malaman na patay na ang kanyang kapatid. Pagkatapos magpaalam sa bangkay ng kapatid, kinumpronta ni Lemon si Ladybug sa pagnanais nitong maghiganti. Ngunit pinigilan sila ng elder, pinapaalalahanang dapat silang magtulungan kung gusto nilang makaligtas sa kamay ng White Death. Makalipas ang ilang sandali nakarating na ang tren sa Kyoto, kung saan naghihintay sa kanila ang White Death kasama ang kanyang hukbo ng mga asasin. Lumabas si Ladybug dala-dala ang briefcase, nilalayong magpatay ng oras para makapaghanda pa ang grupo. Hinuli siya ng mga alapores ng White Death at kinuha ang briefcase. Nagsimulang magtalo ang dalawang tauhan kung sino ang magbubukas ng briefcase para tingnan ang nilalaman nito. Samantala, pumasok na ang White Death sa tren at unang nakatagpo si Prince. Sa isang nakakagulat na revelasyon, si Prince pala ay anak na babae ng White Death. Palaging ninanais ng White Death magkaroon ng anak na lalaki, na humantong para pangalanan niya ang anak na babae bilang Prince. Lumalabas na malaki ang pagseselos ni Prince sa nakababata nitong kapatid dahil sa kanya lahat natutuon ng atensyon ng kanilang ama. Dahil sa matinding galit sa ama, nagpa siya si Prince na maghiganti sa pamamagitan ng pagpaslang sa sarili niyang ama na sa kanyang paningin ay hindi kailanman naging tunay na ama. Inaasahan ni Prince agawin ng kanyang ama ang baril na may bomba upang kung siya ang magpapaputok nito ay sa kanya tatama ang bala. Pero sa kanyang pagkagulat, hindi tinuloy ng White Death ang putok at sa halip inamin niya kay Prince na kailanman hindi siya naging big deal sa buhay niya, na lalong ipinagdamdam ni Prince.
Habang si Lemon ay pumunta sa control room at sinusubukang alamin kung paano ito gumagana, pinuntahan ng White Death si Ladybug para aminin ang buong katotohanan na lahat ng assassin sa loob ng tren ay inupahan niya para patayin nila ang isa't isa. Bahagi itong lahat ng kanyang plano para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa. Ang asawa niya ay kalunos-lunos na pinatay sa isang kotse nang mapagkamala ng killer na ang White Death ang nakasakay sa kotse na iyon. Ang misyon ng magkapatid sa Bolivia ay nagresulta sa pagkaubos ng malaking bilang ng tauhan ni White Death, kaya kinailangan niyang maglakbay doon para pigilan ang magkapatid at iniwan ang kanyang asawa ng mag-isa. Dalawa sana silang namatay ng kanyang asawa noong gabing iyon dahil hindi talaga ito isang aksidente kundi talagang pagtatangkang pagpatay sa kanya. Maaari pa sanang nakaligtas ang asawa niya kung may available na surgeon, ngunit pinatay din ni Hornet ang surgeon. Nagtaka si Ladybug na kung inupahan niya ang Hornet, ibig sabihin pinapatay niya rin ang sarili niyang anak. Tumugon si White Death ng oo, dahil noong gabing iyon, binalaan niya pala ang asawa niya na huwag lumabas at antayin siya. Ngunit dahil ang kanilang anak ay gumawa na naman ng kapalpakan, nagpumilit umalis ang asawa niya para puntahan ang anak sa presinto, na kung hindi sana dahil sa anak niya, hindi umalis ang asawa niya at buhay pa ito ngayon. Sa kanyang pakikipagsapalaran para sa paghihiganti, inorkestra ni White Death ang lahat ng ito, kung saan inupahan niya ang mga assassin na sumakay ng bullet train sa pag-asang patayin nila ang isa't isa. Gayunpaman ang presensya ni Ladybug sa tren ay isang pagkakamali, dahil ang aktwal na target talaga ng White Death ay si Carver, ang assassin na responsable sa pagpatay sa kanyang asawa, pero akala ni White Death na siya si Carver. Bago pa makapagpaliwanag si Ladybug, biglang sumabog ang briefcase ng buksan na ito ng kanyang mga tauhan. Sinimulan ni Yuchi at ng Elder kalabanin ng mga alapores ni White Death na pumasok sa tren, habang si Lemon ay sa wakas nagawa ng mapaandar ang tren. Muling nagkaharap ang Elder at ang White Death sa ikalawang pagkakataon. Muntik nang matalo ang Elder laban sa White Death, ngunit sinakluluhan siya ni Yuchi sa pamamagitan ng pagbato ng botilya ng tubig na nagbigay ng pagkakataon sa Elder para tapusin ang White Death. Samantala tinulungan ni Ladybug si Lemon na alamin kung paano mapapahinto ang tren, habang si Lemon ay nakikipaglaban sa mga alapores ng White Death. Sinakripisyo ni Lemon ang sarili kung saan itinulak niya ang huling gangster palabas ng tren at nahulog silang pareho sa ilog. Sinubukang pilitin ni Ladybug ang preno sa pamamagitan ng pagputol sa ilang wire na nagdulot sa pagkadiskaril ng tren at nag-crush ito sa kalapit na nayon. Ang Elder at si Yuchi ay nagawang masagip ang kanilang sarili sa paghawak sa upuan, habang si Ladybug ay nakaligtas din salamat sa malambot na mascot costume na binag sa kanya. Sa sandaling bumaba sila sa tren, natuklasan nilang buhay pa ang White Death, ngunit hindi niya alam na ang hawak niyang baril ay ang baril na nilagyan ni Prince ng bomba na inihanda talaga ni Prince para sa kanyang kamatayan. Okay. Sa tingin ng tatlo ay ligtas na silang makakaalis ngayon, ngunit sunod na nagpakita si Prince, nakahandang angkinin ang pangalan ng kanyang ama, pero bigla naman siyang nasagasaan ng dumaang truck. Lumilitaw na ilang sandali ang nakalipas, ligtas na lumangoy si Lemon sa dalampasigan ng ilog at habang tumatakbo sa kalsada ay nasalubong niya ang truck at ninakaw ito. Pagkatapos nakawin ang truck, ginamit niya ito para naman patayin si Prince bilang paghihiganti. Pagkaalis ni Yuchi at ng Elder, dumating ang magarbong kotse at laking gulat niya nang malaman na dumating si Maria para sunduin siya. Sa kasamaang palad, minala sila nang ang kotse ay nabagsakan ng poste ng kuryente. How do you know it's a bad thing? Huh?